Ito yung reason bakit maraming tao hindi nagiging successful. Anong pinagkaiba ng mga taong umaasenso at nagiging successful sa mga taong nagfe-fail at hindi umaasenso sa buhay? Merong maganda story sa book na Think and Grow Rich. Noong 1800s, nauso yung paghuhukay ng ginto. Ang tawag nila sa panahon na yun ay Gold Rush Era. So ang daming tao naghuhukay, naghahanap ng ginto. And merong isang lalaki, ang pangalan niya Darby. Nagpunta siya ng Colorado sa Amerika para maghukay, magmina ng ginto. So bumili siya ng lupa, nag-umpisa siyang maghukay. At totoo nga, nakahukay nga siya ng ginto. Sa sobrang excitement niya, ginawa niya, nag-invest siya ng malaking pera, nangutang siya ng pera para bumili ng mga kagamitan, ng mga mining equipment. Tapos niyaya niya pa yung mga kamag-anak niya para bumalik sa Colorado at maghukay ng mga ginto. So nung una, may mga paunti-unti, may mga maliliit na ginto silang nakukuha. Kaya akala nila, yayaman na sila. Kaso nga lang, pagkalipas ng ilang araw, pagkalipas ng ilang linggo, wala na silang mahanap. So ang ginawa nila, nag-adjust sila ng pinaghuhukayan, naghukay pa sila ng mas malalim. Kaso lang, wala pa rin silang makita, wala pa rin silang mahanap na ginto. So napagod na sila, nainis na sila, na-frustrate na sila, hanggang sa sinabi nila na mag-quit na tayo. Baka wala na talagang pag-asa. Baka wala na talagang ginto. Kaya huminto sila. Sumuko sila. Tapos yung mga equipment na binili nila ng pagkamahal-mahal, binenta lang nila sa isang junkman. Pero yung junkman, matalino, wais. Alam niya na sila Darby naghahanap ng ginto. So ang ginawa niya, nag-hire siya ng engineer na ang expertise ay sa pagmimina ng ginto. So pinaaral niya yung lupa kung saan naghahanap ng ginto sila Darby. Alam mo kung ano yung natuklasan nung engineer, mining engineer? Andoon talaga, totoo at meron talagang ginto doon sa pinaghuhukayan nilang pwesto. Ang problema nga lang, nalihis lang sila ng kaunti. At ang masakit, yung ginto pala na hinahanap nila, 3 talampakan or 3 feet lang matatagpuan mula dun sa huling pwesto kung saan sila naghuhukay. In short, konti na lang pala nahanap na sana nila yung gintong hinahanap nila. No? So syempre yung junkman, ang ginawa niya, tinuloy-tuloy niya yung paghuhukay. And yun nga, nahanap niya yung ginto. At yun yung isa sa mga pinakamalaking gold discovery nung panahon na yun sa Colorado. So naging multi-millionaire siya, naging sobrang yaman nung junkman. Ngayon ito yung importanteng tanong. Bakit nag-fail si Darby? Simple lang. He stopped too soon. Kasi malapit na sana siya, di ba? Muntik niya na sanang mahukay yung ginto. Pero, mas nauna siyang huminto. And naobserbahan ko, maraming tao, maraming business owner, kagaya ni Darby. May mga tao na hindi naman sila kulang sa potential, hindi naman sila kulang sa pangarap, hindi naman sila kulang sa opportunity, pero humihinto lang sila ng maaga. Konting hirap, konting rejection, konting hindi nagkaroon ng resulta, konting hindi nag-work, humihinto na. Pero kasi minsan, hindi ibig sabihin kapag nakaka-experience ka ng mga failures, hindi ibig sabihin nun, talo ka na failure ka na. Minsan hindi mo napapansin, malapit ka na pala dun sa tinatry mong ma-achieve. Kailangan mo lang mag-adjust, kailangan mo lang matuto, at pinaka-importante, kailangan magtuloy-tuloy ka. Dapat hindi ka hihinto. Kasi baka yung breakthrough na hinahanap mo, yung success na hinahanap mo, 3 feet away na lang din, kagaya ng nangyari kay Darby. Most people stop too soon and that's why they fail.